pinagpalit sa kabit, ninakawan ng kinabukasan, at itinataboy sa sariling tahanan. Habang si Alena ay nagtitiyaga sa pagtitipid para sa anak, si Miguel ay nagsasaya sa kandungan ng iba gamit ang perang pinaghirapan nila. Ngunit ang isang api ay marunong ding lumaban. Sa isang pagtitipon, sasabog ang lahat ng lihim na itinago sa dilim. Mababawi pa ba ni Alena ang kanyang dangal? O tuluyan siyang malulunod sa pait ng pagtataksil? Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ito ay isang matamis na bulong ng katarungan. Huwag kang mag-alala, love. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa mga huling papeles ng bahay, wala na siyang magagawa. Nakakasawa na rin ang pagmumukha ni Alena. Palagi na lang siyang nagrereklamo tungkol sa mga bayarin. Boring na siyang kasama. Parang sirang plaka na paulit-ulit ang sinasabi. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalas na bubog na bumaon sa puso ni Alena. Bawat titik ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa dilim, sa labas ng kanilang silid, habang ang mga daliri niya ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na lighter. Balak sana niyang sorpresahin ng asawa, sisindihan ng mga kandila para sa kanilang 8th anibersaryo. Ngunit siya ang unang nasupresa ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabing iyon. Sa kabilang kamay niya, nayuyupi na ang isang pirasong papel na kanina lang ay nahanap niya sa ilalim ng kanilang kama habang naglilinis. Isang notice of foreclosure. Ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang kabataan na pinaghirapan niyang bayaran sa loob ng maraming taon, ay nakasangla na pala at malapit nang makuha ng bangko. Hindi niya lubos maisip kung paano ito nangyari. Dahil bawat buwan ay buong puso niyang ibinibigay kay Miguel ang kanyang sahod bilang marketing manager para sa kanilang mga gastusin at ipon para sa pag-aaral ng anak nilang si Lian. Nanigas ang buong katawan ni Alena. Ang bango ng niluto niyang adobo, ang paborito ni Miguel na 3 oras niyang pinakuluan ng may pagmamahal, ay biglang naging amoy ng nabubulok na pangarap. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib hanggang sa marinig niya ang sariling tibok ng puso na parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang mga mata niya ay nakatitig sa siwang ng pinto kung saan nakikita niya ang anino ng kanyang asawa na prenteng nakaupo sa kama, tumatawa habang kausap ang babaeng tinatawag nitong love. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging malapot na putik na sumasakal sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at isampal kay Miguel ang mga papeles ng bahay, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang tanging nagawa niya ay ang mapakapit sa dingding habang ang bawat butil ng luha na pumapatak sa kanyang pisngi ay tila kumukulo sa init ng puot at pait. Naalala niya ang lahat ng pagtitipid na ginawa niya. Ang mga lumang sapatos na hindi niya pinalitan para lang mabili si Miguel ng bagong barong para sa trabaho nito. Ang mga tanghalian na tanging kape at tinapay lang ang kinakain niya sa opisina para lang makapag-abot ng extra sa kanyang biyenan na si Lola Esmeralda. Ang lahat ng sakripisyong yun, ang lahat ng pag-ibig na ibinuhos niya sa loob ng 8 taon, ay itinuturing lang pala ni Miguel na isang nakakasawang obligasyon. Marahan siyang humakbang paatras, bawat galaw ay maingat na parang isang sugatang hayop na umiiwas sa panganib. Ang dilim ng hallway ay tila naging isang malalim na hukay na handang lumamon sa kanya. Tumingin siya sa pintuan ng silid ng kanilang anak na si Lian at doon niya naramdaman ang isang kakaibang klase ng sakit. Isang sakit na hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa batang walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay dahan-dahang ninanakaw ang kanilang kinabukasan. Nang marinig niya ang mga yabag ni Miguel na papalapit sa pinto, mabilis na pinunasan ni Alena ang kanyang mga mata at isinilid ang papel sa bulsa ng kanyang apron. Pinilit niyang ayusin ang kanyang mukha
kahit na ang pakiramdam niya ay bitak-bitak na ang kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, tumayo siya ng matuwid, dala ang isang mapait na ngiti na magsisilbing maskara sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. "Oh, Alena, nandyan ka na pala." Bungad ni Miguel nang lumabas ito ng silid. Ang mukha ay bakas pa ang saya mula sa pakikipag-usap sa kabit. "Bakit hindi ka pa nagsisindi ng kandila? Akala ko ba ay magdiriwang tayo?" Tumingin si Alena sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Nakikita niya ang kislap ng pagsisinungaling, ang kapal ng mukha ng taong itinuturing siyang boring habang ninanakawan siya ng dangal. Sa sandaling iyon, isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang Alena, na madaling lokohin, ay namatay na kasabay ng mga salitang narinig niya sa likod ng pinto. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pinaghirapan? O ito pa lang ang simula ng isang paglalakbay kung saan ang bawat patak ng kanyang luha ay magiging isang matalim na sandata para mabawi ang lahat ng nawala? Ang bawat haplos ng makeup sa kanyang mukha ay parang pagpipinta ng isang maskara na hindi kayang tinitigan ni Alena sa salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng pag-asa, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng pait na pilit niyang ikinukubli sa likod ng makapal na eyeliner. Ito ang kanyang unang araw bilang marketing manager sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang posisyong pinangarap niya noon pa. Ngunit ngayon ay tila isang entablado lamang para sa isang malupit na biro ng tadhana. Ang tunog ng elevator na bumubukas sa ikasampung palapag ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang laban. Sa bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng opisina, naramdaman ni Alena ang bigat ng mortgage papers na nasa kanyang bag. Isang paalala na ang bawat ngiti niya sa araw na ito ay isang pagsisinungaling para sa kanyang kaligtasan. "Good morning, Ma'am Alina. Welcome to the team." Bati ng kanyang assistant na si Gina. Ang tinig nito ay puno ng sigla na tila ba ang mundong ito ay wala pang bahid ng dumi. Iniabot nito ang isang tasa ng mainit na kape. Ngunit ang mga kamay ni Alena ay tila yelo sa lamig. Halos hindi maramdaman ang init na nagmumula sa porselana. "Salamat, Gina. Maari mo na bang tawagin ang buong team para sa ating unang briefing?" Ang tugon ni Alena, ang kanyang boses ay kalmado. Isang kabaligtaran ng nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya patungo sa boardroom, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na padyak ng tadhana. Ang bawat tao na bumabati sa kanya ay tila mga anino lamang sa isang masamang panaginip. Nang pumasok siya sa boardroom, doon na niya naramdaman ang tunay na pagsikip ng kanyang hininga. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang isang babaeng tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng opisina. Siya ay si Maya. Bata, maganda, at may kislap sa mga mata na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Ngunit ang kislap na yon ang nagpadugo sa sugat ni Alena. Sa leeg ni Maya, nakasabit ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Ang eksaktong kwintas na nakita ni Alena sa browser history ng laptop ni Miguel noong nakaraang linggo. Ang kwintas na akala niya ay sorpresa para sa kanya. "Ma'am Alena, I'm Maya, the Senior Marketing Associate." "Welcome po," ang sabi ni Maya habang tumatayo. Ang boses nito ay matamis na parang asukal na may halong lason. Inilahad nito ang kamay para sa isang handshake. Tinitigan ni Alena ang kamay na iyon, ang kamay na maaaring humahaplos sa kanyang asawa, gabi-gabi, ang kamay na unti-unting kumukuha ng lahat ng pinaghirapan niya. Marahan na tinanggap ni Alena ang pakikipagkamay. Ang balat ni Maya ay tila nanunukso sa kanyang pakiramdam. "I've heard so much about you, Maya." Sabi nila, "Ikaw daw ang star employee dito." Ang sabi ni Alena, ang bawat salita ay maingat na binitawan habang diretso siyang nakatingin sa mga mata ng babae. Nagsimula ang pulong, ngunit ang isip ni Alena
ay tila isang sirang plaka na bumabalik sa boses ni Miguel mula kagabi. Habang nagpapaliwanag si Maya tungkol sa kanilang bagong kampanya, napansin ni Elena kung paano ito kumilos. Ang bawat kumpas ng kamay, ang bawat pag-iling ng ulo, lahat ay tila isang mapait na pagpapatunay ng kanyang pagkatalo bilang asawa. Si Maya ay lahat ng bagay na hindi na si Elena. Bata, walang iniisip na bayarin, at puno ng enerhiya. Excuse me, Ma'am Elena, but I think the traditional approach is a bit outdated for our brand. We need something more now, something more vibrant. Ang hirit ni Maya, ang mga mata nito ay may halong pangmamaliit habang tinitingnan ang mga lumang portfolio ni Elena. Ang mga kasamahan nila sa boardroom ay natahimik, tila naghihintay kung paano sasagot ang bagong manager. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Lumapit siya kay Maya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman niya ang mahal na pabango nito. Isang amoy na pamilyar sa kanya dahil madalas itong dumikit sa polo ni Miguel kapag umuuwi ito ng madaling araw. Inayos ni Elena ang bahagyang nakatabing na kwelyo ng blusa ni Maya, isang kilos na tila isang ina na nag-aayos sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang agila na handang bumaon. Outdated? Alam mo Maya, ang mga bagay na mabilis sumikat ay mabilis ding lumulubog. Ang kailangan natin ay pundasyon. Parang sa relasyon lang yan. Kung walang malalim na pundasyon, kahit anong ganda ng pabalat guguho at guguho rin ito kapag dumating ang bagyo. Ang bulong ni Elena, sapat na para marinig ng lahat. Ngunit ang titig niya ay nanatiling nakatutok sa kwintas ni Maya. Nakita ni Elena ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ng babae, isang mabilis na pagkurap ng takot, bago muling bumalik ang katapangan nito. Nang matapos ang pulong, mabilis na lumabas si Maya habang may kausap sa kanyang telepono. Hindi sinasadyang nasundan siya ni Elena sa hallway. Doon, sa isang sulok na malayo sa mga tao, narinig ni Elena ang boses na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Yes, love. Don't worry. Her ideas are so boring. Hindi siya magtatagal dito. I'll see you later sa condo, okay? I love you too. Ang sabi ni Maya habang tumatawa. Ang mga labi nito ay tila isang sugat na bumubukas sa paningin ni Elena. Napasandal si Elena sa malamig na pader ng hallway. Ang bawat salita ni Maya ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang kondo? Ang kondo na pinaghirapan nilang mag-asawa na bayaran para sa kinabukasan ni Lian, doon ba sila nagtatagpo? Ang bawat hininga ni Elena ay tila apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ang bahay nila ang nakasangla, kundi pati ang bawat sulok ng kanyang buhay ay ninanakawan na ng babaeng ito. Tumayo si Elena nang matuwid, pinunasan ng isang butil ng luha na hindi na niya mapigilan. Tumingin siya sa malayo, sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa bawat pira-pirasong pangako na binuo nila sa loob ng 8 taon na ngayon ay tila alikabok na lamang natatangayin ng hangi. Ang bawat salita ni Miguel ay parang asukal na may halong lason. Matamis pakinggan sa simula. Ngunit unti-unting pumapatay sa kaluluwa kapag hinayaan mong pumasok sa iyong sistema. Habang inihahanda ni Elena ang hapunan, ang bawat kumpas ng kanyang sandok sa loob ng kawali ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Ang amoy ng sinigang na paborito ni Miguel ay pumapailan lang sa hangin, ngunit para kay Elena, ang asim nito ay tila nanunuot sa kanyang sariling sikmura, kasing pait ng mga lihim na baon niya sa kanyang bulsa. Nang pumasok si Miguel sa kusina, suot ang kanyang pinaka-inosenteng na ngiti, hinalikan niya si Elena sa pisngi. Ang halik na yon, na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang puso, ngayon ay tila isang malamig na bakas ng pagkukunwari. Ang bango naman ng luto ng asawa ko. Kaya gustong-gusto kong umuwi ng maaga eh. Ang sabi ni Miguel habang umuupo sa hapag.
Tila walang anumang kasalanang pasan. Tinitigan siya ni Alena ng matagal. Pinagmamasdan ang bawat kurap ng mga mata ng lalaking ito na kayang-kayang pagsabayin ang pagmamahal at pagtataksil sa loob ng iisang hininga. Salamat, Miguel. May nakilala pala ako sa opisina ngayong araw. Isang senior associate, si Maya. Napakagaling niya, no? Sabi niya, matagal na raw kayong magkakilala. Ang kaswal na sabi ni Alena, habang dahan-dahang isinasalin ang sabaw sa mangkok. Napatigil ang kamay ni Miguel na may hawak na kutsara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin ay naging semento na pumipigil sa kanila na huminga. Ngunit mabilis na nakabawi si Miguel. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng galit. Isang depensang madalas niyang gamitin kapag nadudulog sa alanganin. Ano bang klaseng tanong yan, Alena? Unang araw mo pa lang sa trabaho, gumagawa ka na agad ng kwento? Si Maya ay kaibigan lang at matagal na kaming hindi nag-uusap. Bakit ba palagi ka na lang paranoid? Kaya siguro nahihirapan kang mag-focus sa karir mo noon dahil sa kitid ng utak mo. Ang asik ni Miguel, ang kanyang boses, ay tumaas. Sapat na para marinig ng batang si Lian na nasa kabilang silid. Naramdaman ni Alena ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ito ang gaslighting na unti-unting sumira sa kanyang tiwala sa sarili sa loob ng maraming taon. Ginagawa siyang mali ni Miguel para pagtakpan ang sarili nitong baho. Hindi ako gumagawa ng kwento, Miguel. Nagtatanong lang ako, bakit ka kailangang magalit kung wala ka namang itinatago? Ang mahinahong sagot ni Alena, kahit na ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Eksaktong lumabas si Lian mula sa kanyang silid, dala ang kanyang lumang bag sa paaralan. Papa, kailan po ba maayos ang school bus ko? Sabi po ni teacher, kailangan na raw pong magbayad para sa susunod na buwan para hindi ako maiwan. Ang tanong ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pag-asa. Umiwas ng tingin si Miguel. Huwag kang mag-alala, anak. Delayed lang ang budget ni Papa. Sa susunod na linggo, maayos na yan. Balik ka na sa loob, ang sabi niya sa bata. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating sigla. Nang makaalis si Lian, hinarap ni Alena ang asawa. Delayed ang budget? Miguel, ibinigay ko sa iyo ang buong sweldo ko noong isang buwan para sa matrikula at boss ni Lian. Saan napunta ang pera? Pambayad ng kuryente, ng tubig, ng mga utang. Akala mo ba madaling magpalakad ng bahay na ito habang ikaw ay naging pambahay lang ng matagal na panahon? Ang sigaw ni Miguel habang padabog na tumatayo. Ang tunog ng upuan na kumaladkad sa sahig ay tila isang hiyaw ng sakit para kay Alena. Lalong gumuho ang mundo ni Alena. Alam niya ang katotohanan. Nakita niya ang isang digital receipt sa tablet ni Miguel habang natutulog ito. Isang bayad para sa isang mamahaling designer bag na nakita niyang dala ni Maya sa opisina kanina. Ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ang perang pinaghirapan ni Alena sa loob ng maraming taon ay ginamit ni Miguel para bumili ng pansamantalang kaligayahan ng kanyang kabit. Hindi na sumagot si Alena. Pinanood niya ang pag-alis ni Miguel sa hapag. Iniwan ang pagkain na hindi man lang natikman. Ang bawat butil ng kanin sa kanyang plato ay tila mga bato na hindi niya kayang lunukin. Nagligpit siya ng mag-isa. Ang bawat tunog ng baso na tumatama sa lababo ay tila mga boses na bumubulong sa kanya na siya ay talunan. Gabi na at ang buong bahay ay balot na ng katahimikan nang marinig ni Alena ang isang mahinang tunog mula sa kanyang telepono sa ibabaw ng nightstand. Akala niya ay mensahe lang mula sa trabaho. Ngunit nang buksan niya ang screen, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mula sa isang hindi kilalang numero, isang larawan ang lumabas. Doon, sa loob ng isang madilim na sasakyan, kitang-kita ang mukha ni Miguel
na masuyong humahalik sa leeg ni Maya. Ang kwintas na hugis puso ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng dashboard. May kasama itong maikling mensahe sa Taglish. "He's mine tonight, Alena. Huwag ka nang umasang uuwi siya ng maaga." Nabitawan ni Alena ang kanyang telepono. Ang tunog nito sa ibabaw ng sahig ay tila ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyan ng nadurog. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at pait na hindi na niya kayang isigaw. Sa dilim ng silid, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabilis at gipit na hininga, habang ang bawat alaala ng kanilang kasal ay unti-unting nilalamon ng apoy ng pagtataksil. Ang babaeng hindi marunong mag-alaga sa asawa, asahan mong may ibang mag-aalaga para sa kanya. Huwag kang magreklamo, Alena, dahil ikaw ang nagtulak sa kanya sa ganyang sitwasyon. Ang boses ni Lola Esmeralda ay parang isang matalim na karayom na pilit itinusok sa gitna ng dibdib ni Alena. Habang inilalapag ni Alena ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ng kanyang biyenan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang hatol na walang basihan, isang lason na binalot sa balat ng huwad na payo ng nakatatanda. Nakatitig si Alena sa mainit na usok na lumalabas mula sa tasa. Ang kanyang isip ay bumalik sa lahat ng gabi na hindi siya natulog para lang tapusin ang mga report sa opisina, habang kasabay nito ay ang pag-aasikaso sa labada at pagkain ni Miguel. Ang lahat ng pagod niya, ang lahat ng pagpupursige niyang itaguyod ang pamilya, ay tila isang malaking pagkakamali sa paningin ng babaeng nasa harap niya. "Ma, ginagawa ko lang po ang trabaho ko para sa kinabukasan ni Lian. Alam niyo naman pong kailangan namin ng dagdag na kita, lalo na ngayon." Ang mahinahong sagot ni Alena, kahit na ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang matigas na bato. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Lola Esmeralda. Inayos nito ang kanyang mamahaling belo at tumingin ng diretso kay Alena. "Trabaho? Iyan ang dahilan ninyong mga modernong babae. Nakakalimutan niyo na ang tungkulin niyo sa loob ng bahay." Si Miguel ay lalaki, Alena. Natural lang sa kanila ang maghanap ng init at pansin sa labas kung ang asawa nila ay laging pagod at wala ng oras para sa kanila. Lalaki lang siya. Iyan ang tandaan mo. Kung may ibang babae man siya, baka dahil iyon ang kulang sa'yo. Naramdaman ni Alena ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat himay-may ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Paano nagagawang bigyang katwiran ng sariling ina ni Miguel ang kataksilan nito? Ang pamilyar na lalaki lang siya ay tila isang lisensya para sirain ang bawat pangarap na binuo ni Alena. Gusto niyang isigaw na ang kanyang anak ay nagugutom sa atensyon ng ama, na ang perang pinaghirapan niya ay napupunta sa mga luho ng isang kabit, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang mga labi. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagpulot sa platitong may tira-tirang kakanin. Ang bawat galaw niya ay mabigat na tila pasan niya ang buong mundo. Nang umalis si Lola Esmeralda, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ng kanilang sala ay tila nagpapaalala kay Alena ng kanyang pag-iisa. Naglakad siya patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin na sana ay mali ang kanyang mga hinala, na sana ay may matira pang kahit katiting na kabutihan sa lalaking pinakasalan niya. Ngunit nang malapit na siya sa pintuan, narinig niya ang isang mahinang tunog ng kiskisan ng bakal mula sa loob ng madilim na silid. Isang tunog na pamilyar sa kanya dahil ito ang tunog ng maliit na vault kung saan niya itinatago ang mga huling alaala ng kanyang namayapang ina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang sikat ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita ang isang anino na nakaluhod sa sahig. Doon, sa harap ng nakabukas na vault, nakita ni Alena si Miguel. Ang mga kamay nito ay mabilis na naghahalongkat sa loob at sa isang sulyap,
Nakita ni Alena ang hawak nito, ang isang antigong kwintas na may mga perlas at gintong singsing na pamana pa ng kanyang lola. Ang mga gamit na yon, ang tanging ititira ni Alena para sa kinabukasan ni Lian, ang mga huling kayamanan na magsisilbing proteksyon nila kung sakaling mawala ang lahat. Miguel, anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggaling sa kailaliman ng isang naghihingalong puso. Mabilis na napalingon si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at takot na nauwi sa panibagong galit. Hindi niya binitawan ang mga alahas. Sa halip, masinigpitan niya ang pagkakahawak sa mga ito. Tila ba siya ang tunay na may-ari ng mga pangarap na nakasabit sa bawat butil ng perlas. Tumingin si Miguel kay Alena. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Tila ba ang pagnanakaw sa sariling asawa ay isang karapatan na ibinigay sa kanya ng tadhana. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Alena ay tuluyan ng naputol habang ang dilim ng silid ay tila dahan-dahang lumalamon sa kanilang dalawa. Ibigay mo sa akin ang mga alahas na yan, Alena. Huwag mong gawing mas mahirap ang sitwasyon nating dalawa. Para sa atin din ito. Para maisalba ang mga utang na ikaw rin naman ang nakinabang. Ang boses ni Miguel ay walang bakas ng hiya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang nakatayo si Alena sa pintuan ng kanilang silid, tinitingnan ng asawang pilit na kinukuha ang huling alaala ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang matalim na lamig na gumagapang sa kanyang mga kalamnan. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa init ng galit na naglalagablab sa kanyang kalooban. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga hampas ng latigo sa kanyang pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang saksi sa pagkabulok ng kaluluwa ng lalaking ito. Dahan-dahan niyang binitawan ang doorknob. Ang tunog ng kanyang paghinga ay ang tanging maririnig sa gitna ng tensyon. Sa huli, hinayaan niya si Miguel na umalis dala ang mga alahas. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil alam niyang bawat piraso ng gintong ninakaw nito ay magiging pako sa sariling kabaong ng kanyang asawa. Kinabukasan sa opisina, pumasok si Alena na tila walang nangyari. Ang kanyang postura ay mas matuwid, ang kanyang mga mata ay mas matalas. Sa ilalim ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Nagsimula na ang kanyang tunay na misyon. Habang ang lahat ay abala sa kanilang mga computer, si Alena ay dahan-dahang naglalakad patungo sa archive room. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay walang tunog. Tila isang aninong naglalakad sa gitna ng liwanag. Doon niya nakilala si Mang Jose, ang matandang accountant na palaging nakayuko at tila iniiwasan ng lahat. Nakita ni Alena kung paano siya tratuhing parang basahan ni Maya kaninang umaga dahil lamang sa isang maliit na typo sa report. Lumapit si Alena. Dala ang isang supot ng mainit na pandesal at isang thermos ng kape. Mang Jose, mukhang pagod na kayo. Magpahinga muna tayo kahit sandali. Ang malambing na sabi ni Alena habang inilalapag ang pagkain sa ibabaw ng lumang mesa na puno ng mga dokumento. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang tapat ng ngiti ni Alena, dahan-dahan siyang naluwag. Sa gitna ng amoy ng lumang papel at mainit na kape, nagsimulang magkwento si Mang Jose. Sinabi niya ang tungkol sa mga misplaced funds na palaging itinuturo sa kanya at ang tungkol sa mga invoice na walang malinaw na pinatutunguhan ngunit laging may lagda ni Maya. Mama Lena, maliit lang akong tao rito. Wala akong laban sa kanila. Pero alam ko kung kailan may hindi tama sa mga numero. Ang bulong ni Mang Jose. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Naramdaman ni Alena ang pagpintig ng kanyang puso. Ito na ang hinahanap niya. Sa tulong ni Mang Jose, nahanap niya ang ugnayan. Isang consultancy firm
na pag-aari ni Miguel ang tumatanggap ng malalaking bayad mula sa mga projects na pinamamahalaan ni Maya. Ang perang ninanakaw nila sa kumpanya ay ang perang ginagamit nila para sa kanilang marangyang buhay sa kondo, habang si Alena at si Lian ay nagtitiis sa mga barya. Nang sumapit ang tanghalian, habang wala ang lahat sa opisina, dahan-dahang lumapit si Alena sa table ni Maya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam. Mabilis niyang isinalpak ang isang USB drive sa computer ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto habang hinihintay ang pag-load ng mga files. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na baka marinig ng sinuman sa katahimikan ng opisina. Anong ginagawa mo sa computer ko, Ma'am Alina? Ang boses na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Mabilis na napalingon si Alena at nakita si Maya na nakatayo sa may pinto. May hawak na kape at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Ang nangangiti sa mga labi ni Maya ay wala na. Pinalitan ng isang ekspresyong handang pumatay para sa kanyang sariling interes. Naramdaman ni Alena ang panlalamig ng kanyang mga kamay, habang ang screen ng computer ay nagpapakita pa rin ng progress bar ng file transfer. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Hinihintay ko lang na matapos ang pag-save ng file sa network drive, Maya. Masyado kasing mabagal ang computer sa table ko, kaya sinubukan ko kung mas mabilis dito sa'yo. Ang malamig at matuwid na sagot ni Alina. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Hinayaan niyang ang kanyang awtoridad bilang manager ang mangibabaw sa sandaling iyon. Dahan-dahan niyang hinubot ang USB mula sa gilid ng CPU. Ang kanyang mga galaw ay banayad at walang bahid ng kaba. Salamat sa pagpapahiram ng computer mo. Sa susunod, siguraduhin mong naka-log out ka para hindi kung sino-sino ang nakakakita ng mga ginagawa mo. Isang makahulugang titig ang ipinukol niya bago siya tumalikod. Iniwan si Maya na nakatayo at tila hindi malaman kung magagalit o matatakot. Lumipas ang mga araw at sumapit ang Sabado, ang ika-7 kaarawan ni Lian. Para sa mga Pilipino, ang 7 ay isang mahalagang numero, isang marka ng paglipat mula sa pagiging bata tungo sa pagkakaroon ng sariling isip. Buong maghapon na nagabala si Alena sa kusina. Nagluto siya ng spaghetti, nagprito ng manok, at naghanda ng mga simpleng dekorasyon na siya mismo ang gumawa para makatipid. Ang bawat sentimo na itinira niya mula sa kanyang allowance ay ibinuhos niya rito para lamang maging masaya ang kanyang anak. Mama, darating po ba si Papa? Sabi niya, bibili siya ng malaking cake na may frozen na design. Ang masiglang tanong ni Lian habang suot ang kanyang pinakamagandang damit na kulay asul. Sabi ni Papa darating siya, anak. Maghintay lang tayo. Ang sagot ni Alena, ngunit may kung anong kumukurot sa kanyang puso. Alam niya ang mga pangako ni Miguel, mga pangakong madaling bitawan pero mas madali ring kalimutan. 6:00 ng gabi. Ang mga pagkain sa mesa ay nagsisimula ng lumamig. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Alena ay tila nagiging luha ng pag-aalala. Nakaupo si Lian sa may pintuan, nakatingin sa labas ng gate, naghihintay sa pamilyar na tunog ng sasakyan ng kanyang ama. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin sa balikat ni Alena. Ang saya sa mga mata ng bata ay unti-unting napapalitan ng kalungkutan. Biglang tumunog ang telepono ni Alena. Isang tawag mula kay Miguel. Love, pasensya na. May emergency meeting kami sa kumpanya, hindi ako makakaabot sa party ni Lian. Sabihin mo na lang sa kanya na babawi ako bukas. May binili akong regalo. Dadalhin ko na lang dyan pag uwi ko. Ang mabilis na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila nagmamadali at may kasamang ingay ng musika sa background. Emergency meeting, Miguel? Sa Sabado ng gabi? Alam mo namang ika-7 kaarawan ng anak mo ngayon, di ba?
Kanina pa siya naghihintay sa'yo sa may pinto. Ang mahinang tugon ni Alena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang ikinukubli para hindi marinig ni Lian. Alena, huwag mo na akong pangaralan. Ginagawa ko ito para sa inyo. Para may pambayad tayo sa mga utang. Intindihin mo naman ako. Ang huling hirit ni Miguel. Bago nito binaba ang telepono. Nabitawan ni Alena ang kanyang telepono sa ibabaw ng lababo. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Lian mula sa sala. Nilapitan niya ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Wala si Papa, anak. Marami daw pong trabaho. Pero nandito si Mama, di ba? Kakain na tayo? Hindi sumagot ang bata. Sa halip ay ibinaon na lamang nito ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ina. Ang bawat luha ni Lian ay tila isang patak ng asido na sumusunog sa kaluluwa ni Alena. Habang pinapatulog ni Alena si Lian ng gabing iyon, hindi niya mapigilang buksan ang kanyang social media. At doon, nakita niya ang isang post ni Maya. Isang larawan ng 2 baso ng wine sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng buong syudad. Ang caption ay maikli pero matalim. Celebrating a big win with my king. Thank you for choosing me, always. Sa suot na relo ng lalaki sa gilid ng larawan, alam ni Alena na si Miguel yon. Ang perang dapat ay pambili ng cake ni Lian. Ang perang dapat ay pambayad sa school bus ay ginamit ni Miguel para sa isang emergency meeting sa piling ng kanyang kabit. Tumayo si Alena at naglakad patungo sa kanilang sala. Kinuha niya ang kanilang huling portrait na magkakasama bilang pamilya, ang larawang kinuha noong nakaraang taon kung saan mukha silang masaya at buo. Kinuha niya ang lighter sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang itinapat ang apoy sa dulo ng larawan. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mukha ni Miguel, kung paano maging abo ang bawat ngiting nakapinta sa papel. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay wala ng bahid ng awa. Ang bawat piraso ng abo na nahuhulog sa sahig ay tila mga labi ng kanyang pag-ibig na tuluyan ng namatay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang sumpa ang binitawan ni Alena sa kanyang isipan. Hindi na siya papayag na muling may tumulo na luha mula sa mga mata ng kanyang anak. Sisiguraduhin niyang bawat sentimo, bawat pangarap, at bawat sakit na idinulot ni Miguel ay babalik sa kanya ng 100 ulit. Hindi sapat ang pagiging asawa para manatili ang isang lalaki sa tabi mo, Alena. Isang titulo lang yan. Papel na walang silbi kung ang laman ng puso niya ay nasa iba na. Ang boses ni Maya ay tila isang malat na bulong ng ahas. Dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Alena sa gitna ng abalang opisina. Nakatayo ang 2 babae sa tapat ng photocopy machine. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang ritmo ng kaba sa pagitan ng kanilang mga titig. Walang ibang nakakarinig, walang ibang nakakakita sa apoy na nagliliyab sa ilalim ng kanilang mga formal na kasuotan. Hindi natinag si Alena, na natiling matuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay tila 2 kristal na hindi kayang basagin ng anumang insulto. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ni Maya ay tila isang mariing sampal na nagiiwan ng mahapding marka sa kanyang pagkatao. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kinakausap mo, Maya. Ang mahinang sagot ni Alena. Ang kanyang tinig ay malamig na parang hanging galing sa libingan. Manager mo ako. At sa labas ng gusaling ito, ako pa rin ang legal na asawa ng lalaking pilit mong inaangkin. Isang mapang-uyam na tawa ang lumabas sa mga labi ni Maya. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, itiniwarik niya ang hawak na tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng mga dokumentong bitbit ni Alena. Ang maitim na likido ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mga puting papel. Nilalamon ang bawat letra at numerong pinagpuyatan ni Alena at ni Mang Jose sa loob ng ilang gabi. Ang amoy ng sunog na kape ay humalo sa tensyon ng paligid. Ay pasensya na, Ma'am Alena. Ang clumsy ko talaga. Ang malakas na sabi ni Maya.
Sapat na para lumingon ang ilang kasamahan nila sa trabaho. Nagkunwari itong nag-aalala. Kumuha ng tissue at pilit na pinunasan ng basa ng mga papel. Ngunit lalo lamang nitong dinudumihan ang mga ito. Hayaan nyo, tutulungan ko na lang kayong ulitin ito. Masyado na yata kayong pagod kaya hindi nyo napansin ang dinadaanan nyo. Dahil hindi kumibo si Alena. Pinanood niya ang pagtulo ng kape mula sa dulo ng kanyang folder patungo sa kanyang sapatos. Sa ilalim ng kanyang mesa, dahan-dahang pinatay ni Alena ang recording feature ng kanyang telepono na kanina pa nakatago sa kanyang bulsa. Nakuha niya ang lahat, ang pag-amin ni Maya, ang pananakot nito, at ang sadyang pagsira sa mga dokumento ng kumpanya. Tapos ka na ba, Maya? Ang tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Dahil kung tapos ka na, maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. Siguraduhin mong mas magaling ang output mo kaysa sa pag-arte mo. Dahil baka bukas, wala ka ng entabladong tatayuan. Naiwang nakatayo si Maya. Ang kanyang mukha ay namula sa halong inis at pagtataka. Bakit hindi sumasabog si Alena? Bakit hindi ito umiiyak? Ang katahimikan ni Alena ay nagsisimulang maging isang nakakatakot na banta para sa kanya. Sa kabila ng kanyang katapangan, may isang maliit na bahagi sa isip ni Maya ang nagtatanong. Saan kumukuha ng lakas ang babaeng ito? May alam ba siya na hindi ko alam? Pagbalik ni Alena sa kanyang sariling opisina, mabilis niyang naramdaman ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang hininga ay gipit at mabigat. Kinuha niya ang larawan ni Lian sa kanyang table at hinaplos ang mukha ng bata. Para sa iyo ito, anak. Konting tiis na lang. Ang bulong niya sa sarili. Ngunit ang kanyang panandaliang katahimikan ay muling nagulo nang may kumatok sa kanyang pinto. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang pumasok. Dala ang isang malaking brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Para kay Mrs. Alena Salvador po. Pakipirmahan na lang po ito, ang sabi ng lalaki. Nang buksan ni Alena ang sobre, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito tungkol sa mortgage ng bahay. Hindi rin ito tungkol sa kanilang mga utang. Isa itong Petition for Sole Custody and Psychological Evaluation. Binasa ni Alena ang bawat linya ng may nanginginig na mga kamay. Inakusahan siya ni Miguel na hindi na siya karapat-dapat na maging ina dahil sa unstable mental condition at neglect of parental duties mula nang bumalik siya sa trabaho. May mga kalakip pang testimonya mula kay Lola Esmeralda at mga larawan ni Alena na mukhang tulala at pagod na kinuha ni Miguel nang hindi niya nalalaman. Ang kanyang asawa, ang lalaking binuubuo niya sa loob ng 8 taon, ay hindi lang siya niloloko. Ngayon, balak na nitong nakawin ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Balak siyang palabasin na baliw ni Miguel para makuha nito si Lian at ang lahat ng assets na natitira sa kanila. Nabitawan ni Alena ang mga papeles. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa sahig ay tila ang huling hudyat ng isang digmaan na wala ng atrasan. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila sumasalamin sa kawalang pag-asa na naramdaman niya. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, isang malamig na apoy ang nabuhay sa kanyang mga mata. Hindi lang ito laban para sa kanyang dangal. Ito ay laban para sa kanyang anak. At kung kailangang maging isang halimaw siya para protektahan si Lian, gagawin niya. Ang bawat piraso ng papel na nagsasabing wala akong katinuan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit hindi ako papayag na ilibing ng buhay nang hindi lumalaban. Sa gabi ring iyon, bitbit ang puot na mas masahol pa sa lason, sinundan ni Alena ang sasakyan ni Miguel. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila pagpiga sa kanyang puso hanggang sa huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang kondominium sa gitna ng syudad. Ito ang gusaling matagal nang tinitingnan ni Alena para sa kanilang mag-asawa, ang pangarap na sinabi ni Miguel na hindi pa nila kaya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang kanyang asawa na may sariling susi, kampanteng pumasok sa loob habang nakaakbay sa baywang ni Maya.
Ang bawat hakbang ni Elena sa lobby ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga matatalas na bubog. Gamit ang impormasyong nakuha niya mula sa mga dokumento ni Mang Jose, nalaman niya ang unit number, ang pugad ng kanilang kataksilan na binayaran gamit ang perang ninakaw mula sa mana ni Elena. Nang makarating siya sa tapat ng pintuan, napansin ni Elena na hindi ito lapat. Marahil sa sobrang pananabik ng dalawa, nakalimutan nilang isara ng maigi ang mundo ng kanilang kasinungalingan. Mula sa maliit na siwang, narinig ni Elena ang tawanan na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. "You should have seen her face, love." Noong matanggap niya ang sulat mula sa lawyer, parang nakakita ng multo. "Sabi ko sa'yo, konting tulak na lang at bibigay na ang isip niyan. Madali lang nating makukuha si Lian at ang lahat ng pera niya." Ang sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan habang nagsasali ng wine. Poor Elena. Masyado kasing kampante sa pagiging perfect wife. Hindi niya alam na ang mga kagaya niya ang unang tinatapon sa basurahan. Ang sagot ni Maya, sabay halakhak na tila isang hiyaw ng demonyo sa pandinig ni Elena. Nanginig ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay tila nawalan ng init at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ngunit bago pa siya sumugod, nahagi ng kanyang mga mata ang isang bagay sa gilid ng pinto, sa loob ng isang itim na plastik ng basura na hindi pa nailalabas. Doon, sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at dumi, nakita niya ang isang pamilyar na kulay asul, ang lumang gwardyang oso ni Lian, ang paboritong laruan ng kanyang anak, na sinabi ni Miguel na nawala sa parke noong nakaraang buwan. Ang laruang yon, ang tanging nagpapakalma kay Lian kapag may masamang panaginip ito. Ngunit narito ito ngayon, itinapon, dinumihan, at minaliit, gaya ng ginawa nila sa kanyang buhay. Ang hapdi sa puso ni Elena ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Halos hindi niya maipindot ang screen. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Dahan-dahang itinapat ang kamera sa siwang ng pinto. Ang bawat segundo ng pag-record ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Nakuhanan niya ang bawat halik, ang bawat pag-amin tungkol sa nakaw na pera, at ang bawat panlalait nila sa kanyang pagkatao. Ang ebidensyang ito ang magiging susi niya para mabawi si Lian, para patunayan na hindi siya ang baliw, kundi ang dalawang taong nasa harap niya ang tunay na halimaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-record, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang sensor ng ilaw sa hallway ay biglang namatay dahil sa kawalan ng galaw. Sa kanyang pagkabigla, bahagyang napaatras ang siko ni Elena at tumama ito sa dingding. Ang tunog ng pagtama ng kanyang buto sa pader ay tila isang malakas na putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng hallway. "Sino yan?" Ang sigaw ni Miguel mula sa loob. Narinig ni Elena ang mabilis na yabag ng mga paa na papalapit sa pinto. Ang kanyang puso ay tila tatalon mula sa kanyang dibdib. Wala siyang mapagtataguan. Ang hallway ay mahaba at walang ibang bukas na pinto. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang pawis habang ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot. Isang segundo na lang at magtatagpo ang kanilang mga mata. Ang asawang nagtataksil at ang asawang matagal na nilang pilit na pinapatay sa sakit. Sa isang mabilis na pagkilos, na tila ba hininga na lamang ang nagpapatakbo sa kanyang katawan. Mabilis na sumisid si Elena sa madilim na pintuan ng fire exit, ilang segundo bago tuluyang bumukas ang pinto ng unit. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtibok ng puso ay tila isang tambol na sumasabay sa bawat yabag ng mga paa ni Miguel sa hallway. "Sino yan? Alam kong may tao dyan!" Ang sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Narinig ni Elena ang pagbukas at pagsara ng elevator. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa katahimikan ng gusali. Nanatiling nakakuyom ang mga kamay ni Elena sa kanyang dibdib.
pinipigilan ang anumang tunog na maaring lumabas sa kanyang bibig. Nang muling bumukas ang pinto ng unit at marinig ang boses ni Maya na tinatawag si Miguel, doon lamang dahan-dahang nakahinga si Elena. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng takot at pagkamuhi. Nang makauwi sa bahay, tiningnan ni Elena ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Elena na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng isang maputlang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang nagsuot ng isang manipis na ngiti, ang maskara ng isang masunuring asawa. Kinabukasan, ang buong bahay ay napuno ng bango ng paboritong kaldereta ni Miguel. Ang bawat hiwa ni Elena sa karne, ang bawat pagdurog niya sa mga pampalasa ay tila isang paghahanda para sa isang sakripisyo. Ito ang huling hapunan. Isang huling pagkakataon para ipakita ang kanyang pagiging perfect wife bago niya tuluyang gibain ang mundong itinayo ni Miguel sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nang dumating si Miguel, laking gulat niya nang makitang nakahain ng mesa, may mga kandila at maayos na nakabihis si Elena. Wala ang galit, wala ang mga tanong, at wala ang paranoid na asawang kinasusuklaman niya. Anong mang meron, Elena? May okasyon ba? Ang tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng sala, tila naghahanap ng anumang bitag. Wala naman, Miguel. Naisip ko lang ang mga sinabi ni Mama Esmeralda. Tama siya. Masyado na akong naging abala sa trabaho at nakalimutan ko ng alagaan ka. Gusto ko lang bumawi bago ang malaking meeting niyo bukas. Ang malambing na sagot ni Elena. Ang bawat salita niya ay tila pulot na dumadaloy. Sapat na para palambutin ang matigas na puso ng kanyang asawa. Kumain sila ng magkasama. Pinanood ni Elena kung paano sarap na sarap si Miguel sa pagsubo ng pagkaing inihanda niya. Sa bawat ngunot ng asawa, naaalala ni Elena ang bawat sentimo na ninakaw nito, ang bawat halik na ibinigay nito kay Maya, at ang bawat luhang tumulo mula sa mga mata ni Lian. Ito ang huling pagkakataon na makakakain si Miguel ng may kapayapaan. Mabuti naman at natauhan ka na rin, Elena. Alam mo, ang kailangan ko lang naman ay suporta mo. Kapag naging matagumpay ang investment meeting bukas, lahat ng hirap natin ay matatapos na. Magkakaroon tayo ng bagong simula. Ang sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng yabang at huwad na pangako. Oo, Miguel, isang bagong simula. Ang bulong ni Elena habang nakatitig sa kanyang baso ng tubig. Nang makatulog si Miguel dahil sa pagod at kabusugan, dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mga galaw ay tila isang pusa sa gitna ng gabi. Nilapitan niya ang leather briefcase ni Miguel na nakapatong sa study table. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang bumubukas ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Inilabas niya ang flash drive na naglalaman ng kanyang presentation para bukas at pinalitan ito ng isang itim na sobre. Sa loob ng sobreng iyon ay hindi lamang ang mga dokumento ng pagnanakaw ni Miguel, kundi ang video ng pagtataksil nila ni Maya sa loob ng kondo, ang mismong ebidensyang kinuha niya kagabi. Tumingin si Elena sa mahimbing na tulog na asawa. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Miguel na tila ba wala itong anumang kasalanan. Hinaplos ni Elena ang ibabaw ng briefcase. Bukas, sa harap ng lahat ng mga taong iginagalang ni Miguel, sa harap ng mga taong tinitingala siya bilang isang matagumpay na negosyante, ang lahat ng kanyang dumi ay ibabalandra sa liwanag. Nang muling humiga si Elena sa tabi ng kanyang asawa, naramdaman niya ang lamig ng kama. Bukas, hindi na siya gigising bilang asawa ni Miguel Salvador. Bukas, gigising siya bilang Elena, ang babaeng kumuha muli ng kanyang sariling tadhana. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, may isang maliit na tanong na bumubulong sa kanyang isipan. Handa na ba talaga siyang makita ang tuluyang pagguho ng pamilyang pinangarap niya?
Ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng boardroom ay tila nagyayelong hininga ng kamatayan para kay Alena. Nakaupo siya sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang bawat opisyal at mga dayuhang investor na nagsisidatingan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Miguel. Suot ang kanyang pinakamahal na suit, ang muka ay bakas ng labis na tiwala sa sarili. Sa tabi nito ay si Maya, na tila isang reyna sa kanyang marangyang kasuotan, palihim na nagpapalitan ng makahulugang tingin sa kanyang asawa. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Today, we will show you the future of this company. Ang panimula ni Miguel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Naramdaman ni Alena ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pananabik. Ang pananabik ng isang biktima na sa wakas ay makikita na ang pagguho ng kanyang mga kaaway. Tumingin siya kay Miguel at sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Binigyan siya ng asawa ng isang mabilis na kindat. Iniisip na ang daladalang flash drive ni Alena ang magliligtas sa kanyang karera. Ma'am Alena, please do the honors of presenting the marketing strategy, ang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pambabastos na binalot sa huwad na paggalang. Tumayo si Alena. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ay tila paglakad sa ibabaw ng ulap. Isinalpak niya ang flash drive. Ang tunog ng pag-ikot ng computer ay tila isang countdown para sa isang pagsabog. Pinatay ang mga ilaw at ang tanging liwanag na natira ay ang nagmumula sa malaking screen sa pader. Ngunit sa halip na ang logo ng kumpanya, ang unang lumabas sa screen ay ang larawan ng isang luxury condo unit. Sumunod ang mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong inilipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang consultancy firm na pag-aari ni Miguel. Ang bulungan sa loob ng silid ay nagsimulang lumakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ano ito? Alena, mali ang file na na-play mo. Ang sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa biglang pagkapahiya. Sinubukan niyang lumapit sa computer, ngunit hinarangan siya ng dalawang security guard na kanina palihim na inupahan ni Alena. Hayaan mo silang makita ang katotohanan, Miguel. Ang malamig na sabi ni Alena. Ang susunod na lumabas sa screen ay ang video mula sa kondo. Ang video kung saan maliwanag na naririnig ang boses ni Miguel at Maya habang pinagtatawanan ang kabaliwan ni Alena at ang plano nilang nakawin ang lahat mula sa kanya. Ang bawat halik, ang bawat pag-amin ng kanilang pagnanakaw ay bumalandra sa harap ng mga investors. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging napakabigat. Si Maya ay napaupo sa kanyang upuan, ang muka ay tila naging abo sa puti. Si Miguel naman ay tila isang hayop na nakakulong, ang pawis ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling polo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Lola Esmeralda. Ang muka ay puno ng gulat at dumi nang makita ang anak sa screen. Ang kanyang ina, na laging nagsasabing lalaki lang siya, ay hindi nakapagsalita nang makita ang kadustaan ng kanyang paboritong anak sa harap ng lahat. Hayop ka, Alena! Sinisira mo ang buhay ko! Ang hiyaw ni Miguel. Sinubukan niyang sumugod kay Alena. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga guards. Nanatiling nakatayo si Alena, matuwid at walang takot. Lumapit siya kay Miguel, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman niya ang init ng galit nito. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ang singsing sa loob ng ilang segundo, ang simbolo ng 8 taong kasinungalingan. Miguel, ang sabi mo ay boring ako, di ba? Sana ay naging exciting para sa iyo ang presentation na ito. Ang bulong ni Alena, sapat na para marinig ng lahat. Ang singsing na ito, gaya ng pag-ibig ko sa iyo,
ay wala ng halaga. Binitawan ni Elena ang singsing sa loob ng baso ng wine na hawak ni Miguel. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa pulang likido ay tila ang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Diyan ka nababagay, Miguel. Sa ilalim, sa putik, kung saan wala ka nang maloloko pa. Eksaktong bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga pulis. Dala ang warrant of arrest para sa qualified theft at estafa. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa huling pag-asa ni Miguel at Maya. Habang kinakabitan ng posas si Miguel, tumingin siya kay Elena nang may halong pagsisisi at galit, ngunit wala ng emosyon ang makikita sa mga mata ng kanyang asawa. Pinanood ni Elena kung paano kaladkarin palabas ang lalaking sumira sa kanyang pangarap. Kasunod si Maya na umiiyak at pilit na nagtatago ng kanyang mukha. Naiwan si Alina sa gitna ng boardroom. Ang liwanag ay muling bumukas at ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hindi siya umiyak. Sa halip, huminga siya ng malalim. Isang hininga na sa wakas ay hindi nabarado ng sakit. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa mga papeles, kundi sa bawat pira-pirasong dangal na muli niyang nabuo sa gitna ng pagkawasak. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malalim na dagat na lumulunod sa bawat sulok ng silid. Matapos ang bagyo ng kahihiyan sa opisina, ang bawat yabag ng mga paa ni Elena sa sahig ay tila may kasamang alingaw-ngaw ng kalayaan. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga kasinungalingang kailangan niyang pagtakpan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman niya ang hapdi ng bawat alaala, ang bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng 8 taon na ngayon ay tila mga abo na lamang na nakakalat sa hangin. Sa loob ng selda, nakaupo si Miguel. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kislap ng tagumpay. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pait. Nang subukan niyang tawagan si Maya para humingi ng tulong sa piyansa, ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Si Maya, ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang pamilya, ay mabilis na naglaho na parang bula nang mawala ang pera at kapangyarihan ni Miguel. Sa isang iglap, natanto ni Miguel na ang lahat ng pag-ibig na ipinakita ni Maya ay tila isang negosyo lamang. Isang transaksyong natapos na nang mawalan siya ng pakinabang. Elena, parang awa mo na. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Pamilya pa rin tayo. Ang boses ni Lola Esmeralda ay hindi na ang mapagmataas na boses na narinig ni Elena noon. Nakatayo ang matanda sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang lumang bag. Ang kanyang dating matalim na mga mata ay puno na ngayon ng mga luha ng pagmamakaawa. Ma, tapos na po ang pamilyang sinasabi niyo. Ang mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag gaya ng isang matandang puno na dumaan sa maraming bagyo. Hinayaan niyo si Miguel na sirain ako. Sinuportahan niyo ang bawat kamalian niya dahil lalaki lang siya. Ngayon, hayaan niyo siyang harapin ang bunga ng pagiging lalaki niya. Pero ang anak mo, si Lian, kailangan niya ng ama. Ang huling hirit ni Lola Esmeralda, pilit na ginagamit ang tanging alas na natitira sa kanya. Tinitigan siya ni Elena ng diretso. Ang kailangan ni Lian ay isang magulang na marunong rumespeto sa katotohanan. Mas mabuti nang lumaki siyang walang ama kaysa lumaking nakikita ang kanyang ama na ninanakawan ang sarili niyang dugo at laman. Ma, umalis na po kayo. Ang bawat sentimong ninakaw ni Miguel ay babawiin ko para sa kinabukasan ng anak ko nang umalis ang matanda. Mabilis na tinawagan ni Elena ang isang locksmith. Ang tunog ng metal na kinikis-kis at ang pagpapalit ng mga bagong susi sa bawat pintuan ng bahay ay tila isang musika ng panibagong simula para sa kanya. Ang bawat tornilyo na ibinabaon sa kahoy
ay tila pagtatayo ng pader na hinding-hindi na muling mabubuwag ng sino mang manloloko. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lian, isang malakas na katok ang narinig ni Alena mula sa labas ng gate. Kahit hindi siya tumingin, alam niya kung sino iyon. Ang boses ni Miguel ay narinig niyang sumisigaw mula sa labas. Basag ang tinig at tila lasing sa pait ng pagkatalo. Alena, buksan mo ito. Asawa mo pa rin ako. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Si Maya, niloko niya ako. Ikaw lang ang mahal ko, Alena. Lumapit si Alena sa bintana, ngunit hindi niya binuksan ang ilaw. Pinanood niya mula sa dilim ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, na ngayon ay nakaluhod sa semento, umiiyak at nagmamakaawa. Ang bawat salita ng pagsisisi ni Miguel ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang saysay. Kinuha ni Alena ang kanyang bagong susi at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Naramdaman niya ang lamig ng metal, isang paalala na siya na ang may hawak ng kandado ng kanyang sariling buhay. Ang bawat pagmamakaawa ni Miguel ay tila naging isang malayong ingay na lamang, gaya ng isang sirang radyo na unti-unting nawawalan ng signal. Hindi sumagot si Alena, hindi siya lumabas. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinapanood ang lalaking dati ay kanyang hari, na ngayon ay isa na lamang pulubi ng pag-ibig at kapatawaran sa ilalim ng ulan. Ang pinto ay mananatiling sarado, hindi lamang dahil sa bagong susi, kundi dahil ang Alena na handang magpatawad ng paulit-ulit ay matagal nang pumanaw. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng sala ay tila isang mainit na yakap ng tadhana, malayo sa malamig at malupit na ulan ng mga nagdaang gabi. Sa paggising ni Alena, hindi na ang bigat ng dibdib ang bumati sa kanya, kundi ang amoy ng sariwang kape at ang malambing na paghimig ni Lian mula sa kusina. Ang bawat sulok ng bahay, na dati ay puno ng mga anino ng kasinungalingan, ngayon ay tila nagliliwanag sa bawat dapo ng liwanag. Lumipas ang ilang buwan, at ang katarungang ipinaglaban ni Alena ay tuluyan ng namunga. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap nila ni Mang Jose, nakuha ni Alena ang full custody kay Lian. Ang titulo ng bahay na itinaya ni Miguel ay naibalik din sa kanyang pangalan matapos mapatunayan ang pandaraya sa mga dokumento. Si Miguel at Maya ay nahaharap ngayon sa mahabang panahon sa likod ng mga rehas, isang hantungan para sa mga taong akala ay kayang bilhin ng dangal gamit ang nakaw na yaman sa isang maliit ngunit maaliwalas na opisina sa gitna ng syudad. Nakatayo si Alena sa harap ng isang salamin na pinto. Nakasulat doon sa mga gintong letra, Alena Salvador, Marketing at Creative Solutions. Ito ang kanyang sariling vungkok, isang negosyong itinayo niya mula sa mga pira-pirasong pangarap na dati ay winasak ng iba. Ma'am Alena, narito na po ang mga bagong layout para sa ating susunod na campaign. Ang boses ni Mang Jose, na ngayon ay tumatayong finance head at kasosyo niya sa kumpanya. Ang matanda ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno na ng sigla at pagmamalaki. Salamat, Mang Jose. Iwan mo na lang dyan. Susuriin ko mamaya bago tayo sumundo kay Lian. Ang nakangiting sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Tila isang awit na puno ng katatagan. Nang hapong yon, dinala ni Alena si Lian sa parke, ang lugar kung saan madalas silang maghintay noon sa isang amang hindi dumarating. Nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng narera pinapanood ang mga dahon na dahan-dahang nalalaglag sa damuhan. Ang bawat ihip ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng kapayapaan. Mama, tignan niyo po. Ang ganda ng mga bulaklak, di ba? Ang masayang sigaw ni Lian habang tumatakbo pabalik sa kanya. May daladalang isang maliit na daisy. Niyakap ni Alena ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Inilapit ni Lian ang kanyang mukha sa leeg ng kanyang ina at huminga ng malalim.
Mama, alam niyo po, amoy bulaklak na po kayo ulit. Hindi na po kayo amoy luha. Ang sabi ng bata, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagmamahal. Naramdaman ni Alena ang pananariwa ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na nanggaling sa sakit, kundi sa pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ni Lian. Dinadama ang bawat hibla ng katotohanan na sila ay malaya na. Ang sugat sa kanyang puso ay maaaring may peklat pa, ngunit ang hapdi nito ay napalitan na ng isang malamig na ginhawa. Bago sila umalis sa parke, isang batang lalaki na nakauniforme ng flower shop ang lumapit sa kanila. Inabutan siya nito ng isang malaking kumpol ng mga puting rosas, mga bulaklak na sumisimbolo sa bagong simula at katapatan. Para sa akin, kanino galing ito? Ang tanong ni Alena, ang kanyang puso ay bahagyang kumaba sa kuryosidad. Wala pong pangalan, ma'am, pero may kasama pong card. Ang sagot ng bata bago mabilis na umalis. Binuksan ni Alena ang maliit na sobre at binasa ang nakasulat sa loob. You fought your battles with grace, Alena. Now, it's time for you to be fought for. You deserve to be happy. Isang mahiwagang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto sa kalangitan. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala at marahil ay hindi pa yun mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang katotohanang handa na siyang muling magtiwala. Hindi dahil sa kailangan niya ng magtatanggol sa kanya, kundi dahil alam na niya ang kanyang sariling halaga. Habang naglalakad sila ni Lian pauwi, magkahawak kamay sa ilalim ng unti-unting lumilitaw na mga bituin, alam ni Alena na ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Natapos ito sa paghilom. Ang bawat pira-pirasong pangako na dati ay nagdulot ng sugat ay naging bahagi na lamang ng isang matibay na pundasyon para sa isang bukas na puno ng pag-asa. Ang bawat hapon ay hindi na isang paghihintay sa kawalan, kundi isang pagdiriwang ng katahimikan. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Alena. Ngunit sa bawat paghinga niya ngayon, naramdaman niya ang lawak ng kalangitan na tila ba sa kanya na muli ang kanyang sariling buhay. Nakatayo siya sa beranda ng kanilang bagong bahay, isang bahay na hindi nabahiran ng lihim, isang tahanan na ang bawat haligi ay itinayo mula sa kanyang sariling pagsisikap at katapatan. Tinanong siya noon ng kanyang sarili kung magagawa ba niyang magpatawad. Sa bawat gabi na tinitingnan niya ang kanyang mga palad na dati ay nanginginig sa galit, napagtanto ni Alena na ang kapatawaran ay hindi isang regalo para kay Miguel o kay Maya. Ito ay isang regalo niya para sa kanyang sarili. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit dahil ang bawat peklat sa kanyang puso ay nagsisilbing marka ng kanyang katatagan. Pinatawad niya ang nakaraan dahil pagod na siyang bitbitin ang bigat ng puot habang naglalakad patungo sa kinabukasan. Ang galit ay isang bilangguan at pinili ni Alena na lumabas at lumipad. Ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay hindi na nakakatakot. Wala na ang kaba kung sino ang kausap ng asawa sa kabilang linya. Wala na ang pagdududa kung sapat ba siya bilang isang babae. Sa pagtingin niya kay Lian na ngayon ay masaya nang naglalaro sa hardin, nakita ni Alena ang pinakamahalagang bunga ng kanyang laban. Ang kanyang anak ay lumalaking hindi nakakakita ng panloloko, kundi nakasaksi sa isang inang marunong tumayo sa gitna ng bagyo. Ito ang tunay na pamana, hindi ang ginto o ang bahay, kundi ang dangal na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga. Madalas siyang makatanggap ng balita tungkol kay Miguel. Ang lalaking dati ay tinitingala ay isa na lamang anino sa loob ng bilangguan na iwan ng lahat. Kahit ng sarili nitong ina, napilit ding kinalimutan ang kahihiyang idinulot ng anak. Ngunit para kay Alena, si Miguel ay tila isang karakter na lamang sa isang lumang aklat na matagal na niyang natapos basahin. Wala nang hapdi, wala nang pait, tanging isang malalim na pag-unawa
na ang bawat tao ay may sariling anihan ng kanilang mga itinanim. Ang bawat pira-pirasong pangako na binuo nila noon ay hindi na kailangang buuin pa muli. Hinayaan na ni Alena na tangayin ng hangin ang mga ito patungo sa limot. Ang mahalaga ay ang bagong pangakong binitawan niya sa kanyang sarili sa harap ng salamin na hinding-hindi na niya muling hahayaang mawala ang kanyang liwanag para lamang sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa sikat ng araw. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagkukulay lila ang kalangitan, naramdaman ni Alena ang isang malalim na kapayapaan. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi isang trahedya, kundi isang kanta ng muling pagkabuhay. Ang bawat luha na pumatak noon ay nagsilbing ulan para sa mga bagong bulaklak ng pag-asa na ngayon ay namumukadkad sa kanyang paligid. Ang pag-ibig ay muling darating sa tamang panahon, hindi na bilang isang pangangailangan, kundi bilang isang magandang karagdagan sa isang buhay na matagal na niyang binuo ng mag-isa.